Nabulabog naman ang mga residente sa barangay Quisao, Pililla sa Rizal matapos na bumagsak ang isang private helicopter sa kanilang lugar. 5 po yung pasahero ng chopper kung saan 2 po ang nasawi. Detalye sa ulat ni Vien Pascua. 2 katao kabilang ang isang dayuhan ang nasawi habang 3 iba pa ang sugatan sa pagbagsak ng private helicopter sa barangay Quisao, Pililla, Rizal kaninang pasado alas 7 ng umaga. Ayon kay Pililla Mayor John Masinsin, 5 sakay ng helicopter kabilang ang 2 dayuhan. Habang kinumpirma nito na ang mga nasawi ay isang Pinoy at isang Malaysian. Naipaalam na rin anya sa kaanak ng mga biktima ang sinapit ng mga ito. Ang fatality po natin ay isang Pinoy at isang Malaysian national. Kinumpirma naman sa Net25 ni Mr. Byron Materiano, Deputy Officer ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang bilang ng nasawi at mga nasugatan. So, upon verification po and initial assessment, meron pong 5 sakay ang nasabing helicopter. And during assessment, yung isa pong victim ay unresponsive without vital signs. So nag-initiate po tayo ng extrication ng mga pasyente, and after po nating mag-triage ay naiangat po natin agad yung isang critical patient. Dinala po siya sa Rizal Provincial Hospital. Unfortunately, upon arrival, it was declared dead on arrival by the doctor. Ayon naman sa mga rumespondeng otoridad, isa sa mga biktima ay dead on the spot habang ang isa pa ay naisugod sa ospital, subalit binawian din ng buhay. Makikita naman sa mga larawan na ibinahagi sa Net25 News Team ang naging sitwasyon ng mga biktima sa pagbagsak ng helicopter, kabilang ang isang pasahero na tumilapon. Kinumpirma naman ni Police Major Russell Robert Paras Abundo, officer in charge, na isa sa mga biktima ay kinailangang ilipat sa ibang ospital na kumpleto ang kagamitan dahil sa tindi ng tinamong sugat. Ang mga biktima po ay dinala po sa Provincial Health po natin dito sa Morong, at yung isa po inilipat po sa Binangonan, and eventually yung isa po ay nadala sa Cardinal Santos po sa Metro Manila po. Samantala, pasado alas 3 ng hapon kanina, kinumpirma rin ni Mayor Masinsin na stable na ang 3 survivors habang nasa crash site na rin ang mga tauhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang alamin ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Binawi rin ng alkalde na merong nasirang kabahayan na nauna na niyang nasabi sa mga naunang panayam. Ang Civil Aviation Authority po ay on-site na iniimbestigahan na po nila yung possible causes din siguro nung crash po natin. Luckily ay wala pong na sirang o tinamaang residential units. I've mentioned this in another interview. By the looks of it, maganda po yung pagka-emergency landing ng piloto, kasi I know it's unfortunate na may fatality, pero naiwasan po talaga nila yung further damage kasi sa bakanting lote nila na ilagay or na emergency land po. And then in terms of where they're going, ang initial info we have is papunta sila ng Guinyangan, Quezon Province. Ilang residente ang una nang nakarinig ng pagsabog at matapos ay nakita na nila ang malagim na sinapit ng private chopper. Wala, narinig lang namin yung muugong. Paglabas namin, ayun na nga, nakita namin, mubulusok na yun. Kaya kita-kita namin yung pagbagsak. Nakita niyo yung tao pala. Pagbagsak ng chopper, kita-kita namin. Tapos, ang ginawa niyo? Pinuntahan namin, hindi kayo makalapit. Umikot pa LC. Nasaksihan naman ni Mang Nilo ang pagbagsak ng helicopter at sinabing kabilang siya sa lumapit sa mga biktima. Iba, dahil sabay bagsak siya dyan. Nung bumagsak, anong ginawa niyo ni Cheng? Nandun pa ako, sila lumapit doon, sir. Tulungan sana yung mga kan, hindi man pwede yung mga ako, lumapit rin ako doon. Nandyan lang kami sa ano. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng pagbagsak ng sabing helicopter. Vien Pascua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, tapat.